What's up guys? Good morning sa inyong lahat. Happy, ano ba ngayon? Thursday, Huwebes ng umaga. Good morning po. Ingat po tayong lahat. Meron lang akong ikikwento sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan. Pero bago tayo mag-umpisa, parang tuwing hapon umuulan, no? Kaya sa mga kapwa ko rider dyan, lagi po tayo magdala ng kapote, tapos plastic ng malaki para sa mga pizza. Dahil pag maulan, walang kumukuha ng pizza, lalo na sa SNR, kasi hindi naman kasya sa loob ng box yan. Kaya walang kumukuha dahil maulan, wala silang plastic. Mababasa yung pizza, tama nga naman. Kaysa naman kunin nila tapos mabasa lang, nakakahiya naman sa vendor. Okay, punta tayo na dito sa kwento ko sa inyo. Kahapon po kasi hinatak ako ni Foodpanda papuntang Pasig. Nag-pick up ako sa Brochat Mercedes Avenue. Tapos ang hatid Rodriguez San Miguel Corporation sa loob. Pag pick up ko doon, ang tinignan ko sa resebo, milk tea 16 piraso, 16 baso. Okay? Tapos siyempre pagkuha ko, binilang din ng vendor 16 piraso din. Pag drop ko doon sa loob ng drop, ay sa area ng drop off, binilang ko rin sa kanya 16 baso. De okay na. Tapos pag mga after 1 hour, nag-text ito si customer. Sabi niya kulang daw ng isang baso dahil ang binayaran daw niya 17 baso na milk tea. Sabi ko 16 lang po sa resibo, tapos binilang ko sa harap mo 16 din, nag-agree ka, tapos ngayon sasabihin mo yung pinayaran mo pala 17. Hatak lang ako sa Pasig, hatak lang ako dun sa Pasig. Alam niyo naman, Quezon City tayo, kaya matik yun. Ang hirap na balikan dun sa vendor na yun. Pero sabi ko dito sa customer, ayan yung conversation namin. Yan. Ang haba ng conversation namin. Yan. Sabi ko kasi sa sige po, pag nagawi ako dun sa Pasig, babalikan ko yung brochure na yun. Dahil 17 daw talagang binayaran niya. Kung 17 ang binayaran niya sa apps, ang tanong ko, bakit 16 lang nasa resibo, 16 baso lang, siya may kasalanan doon. Vendor, hindi siguro vendor, kasi pag nakikita doon ng vendor 16 lang talaga. Ibig sabihin sa apps nagkamali, sa apps, di ba? Kaya dapat mag-ano siya doon sa Foodpanda, di ba? Bakit nagkaganon? Para i-refund sa kanya, di ba? Kasi alangan, sadyain ko pa yan papunta doon. Dito ako sa Quezon City, lakas pa ng ulan kahapon, kaya hindi ko na sasadyain yan doon. Isang baso lang, hindi naman pwede abunuhan ko yun, dahil hindi naman ako may kasalanan. Hindi rin may kasalanan yung vendor, dahil nasa resibo talaga 16 baso, diba? Kung ako may kasalanan, pwede ko yun i-Gcash. Kaso wala. Naisipan ko i-vlog kasi nangako ko kay ma'am na babalikan ko yung vendor. Kaya lang, napakalayo niya talaga. Isang baso lang naman yun. Siyempre, kung ako yung customer, manghihinayang din talaga ako. Sana doon sa, hindi ko rin kasi pwede sabihin na kasalanan ng vendor, kasi 16 lang talaga ang nasa resibo, 16 baso.
Magtataka ako dito kay ma'am, bakit sinasabi niya 17 baso ang kanyang binayaran. Diba? Kaya nagtataka ako. Pero okay lang yan. Pag nakabalik uli ako dun sa Pasig, Mercedes Avenue, Pasig, Brochat, vendor. Brochat milk tea. Nandito naman, naka-screenshot naman yan. Ayan o. Yan, naka-screenshot siya. Kaya ipapakita natin yan kay ma'am. Iko-complain natin yan. Sasabihin natin, totoo ba ito na 16? Ay, 17. 16 lang talaga sa recipe. Kaya nagtatalo kami, dahil 16 lang talaga. Baso, binilang ko eh. Paano naging 17 baso kung 16 lang talaga yun nasa recipe? Automatic yun, yung vendor, 16 lang talaga ang ibibigay. Diba? Hindi ko alam kung anong pinagbasihan ni customer bakit 17 daw ang binayaran niya. Okay?